Episode 1, Ang Pagdating sa Luma. Matagal ko nang hindi naririnig ang baryo ng San Pedro, isang maliit na lugar sa gitna ng Luzon na halos hindi na markado sa mga mapa. Nakaukit ito sa aking alaala bilang isang tahimik, malungkot na lugar, ngunit nitong nakaraang linggo, nagkaroon ako ng dahilan para bumalik. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama. Si Lolo raw, pumanaw na. At bago siya mawala, iniwan niya sa akin ang kanyang lumang bahay, ang bahay na kinatatakutan ko noon pa man. Habang nagmamaneho ako papalapit sa baryo, napansin kong nagiging mas makitid ang kalsada. Ang mga puno, tila nagsasara, parang mga higanteng nakabantay. Nagsimula akong makaramdam ng bigat sa aking dibdib. Lalo akong kinabahan nang nakita ko ang makulimlim na kalangitan at naramdaman ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Para bang ang mismong hangin ay puno ng mga alaala ng lugar na ito, mga alaala na tila gustong kumawala. Pagdating ko sa San Pedro, tumambad sa akin ang bahay ni Lolo. Mas malaki ito kaysa sa naalala ko, tila mas malupit at mas may presensya. Ang mga bintana, puno ng alikabok, ay parang mga patang tumitingin sa akin mula sa kadiliman. Tumigil ako sa harap ng lumang tarangkahan. Napansin kong may mga damo at mga puno ng santan na halos nakubli ang daan papasok. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at itinulak ang kalawangin na pinto. Nag-ingay ito, isang matinis na tunog na tila sumasabay sa mabigat kong damdamin. Habang naglalakad ako papasok, naririnig ko ang mga dahon ng santan na nagkikiskisan sa malamig na hangin, parang may bumubulong. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, bumungad ang amoy ng lumang kahoy, amag at alikabok, pamilyar, pero mas malupit ngayon. Ang mga sahig ay nag-iingay sa bawat hakbang, tila sumisigaw ang bawat dasdas ng kahoy na matagal nang hindi nadaanan. Nang mapatingin ako sa hagdan, naramdaman kong parang hinihila ako ng lugar na iyon. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa una, parang may bumabalot na malamig na hangin sa paligid. Pagdating ko sa ikalawang palapag, nakita ko agad ang pamilyar na silid ni Lolo. Ang mga pinto nito ay gawa sa makapal na kahoy, at ang doorknob ay malamig sa aking kamay. Pagbukas ko ng pinto, para bang biglang huminto ang oras. Nakita ko ang lumang kama ni Lolo, isang matanda at malalim na upuan sa isang sulok at ang isang bawol na nakalagay sa tabi ng kama. Humakbang ako papunta sa bawol. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang takip nito. Hindi ko maipaliwanag, pero may bagay sa loob ng kuwartong iyon na nagpaparamdam sa akin ng matinding takot. Isang malamig, mabigat na presensya na tila bumabalot sa aking katawan. Para bang may nagmamasid sa akin mula sa bawat sulok ng silid. Nang ilalapit ko na ang aking kamay sa bawol, biglang may narinig akong kaluskos mula sa ilalim ng kama. Tumigil ang puso ko sa takot. Hindi ako gumalaw, pinakiramdaman ng tahimik na paligid. Ang tunog, parang may gumagapang. Nanginginig ang aking mga kamay at naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Dahan-dahan akong yumuko, nanginginig ang aking katawan habang sumisilip ako sa ilalim ng kama. Sa dilim, nakita ko ang isang pares ng mata, malamlam at maputla, nakatingin diretso sa akin. Napaatras ako, muntik ng mapasigaw. Nang bumangon ako, biglang sumara ang pinto ng kuwarto ng malakas at naramdaman kong tila biglang dumilim ang buong paligid. Ang malamig na hangin, tila gumagapang sa aking balat at narinig ko ang mahinang paghinga sa likod ko. Hindi ko alam kung lalabas ako o hahayaan ang aking mga paa na mag-freeze sa takot. Tila ang mga pader ng kuwarto ay nagsimulang lumapit. Ang bawat sulok ay napupuno ng anino. Ang mga mata sa ilalim ng kama. Hindi lang sila mata ng isang tao. May ibang bagay doon. Tumalikod ako, nagmamadali kong binuksan ang pinto. Ngunit hindi ako makagalaw. May malamig na kamay na biglang dumapo sa aking balikat. Tila ang mundo ay nagdilim at narinig ko ang isang malalim na boses sa aking tenga. Huwag mong buksan ang bawol. Hindi pa oras. Itutuloy.